Hello, good morning. Maulang morning. Podcast natin for today ay magmami noodles muna. Lakas ng yung meron yung Maymay, yung bagyong Maymay no na nagpabaha sa may north. Medyo malakas, ang daming na perwisyo. Tapos may kasunod na naman yung dolphin. Dolphin papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Meron tayo ditong art, ginawa ko, Our Polluted Future. Kaming title niya, Our Polluted Future. Tapos tignan mo, taong may sungay, tapos naka-gas mask. May sungay kasi siya yung taong cause ng pollution eh. Nasa pakialam kundi pera, mukhang pera. Of course, these are the electronic pollution. That looks like buildings, no? Kasi yung mga building natin, nandiyan sa loob mga artificial na polluters din eh. Yung mga digital, electronics, no? Kaya na pinaplano nilang pack-silica and all the electronic devices and all the batteries. Tapos mga sakyan, fossil fuel, no? Tayo mismo nagkakasakit dahil sa mga na-invento natin. Well, minsan mawawalan ka ng gana no kung paano ayusin yung nature and yung baha and yung basura. Ito mo may nagrereklamo, meron nga namang point din na basurero talaga mga Pilipino, tapon ng tapon. Dito lang sa tapat namin eh. May factory diyan eh ng sleepers, no? Pero yung mga tao nila tatambay sa tapat ng gallery. Tatambay sila diyan, iiwanan nila lahat ng kalat nila diyan. Like nothing, no? Like nothing talaga. Talagang iiwanan nila yung sigarilyo, dudura, iihi. Diyan sa tapat ng gallery porque walang tao. Wala masyadong traffic. No? Iwanan yung mga water bottles, mga bote ng Sting, soft drinks, tas yung mga balat ng candy chocolate. Samantalang empleyado sila ng factory. Nakapasa sila kahit papaano man lang, no? Kahit papaano paano may utak, no? Pero wala. Tapos kahapon lang nagpunta ako sa grocery dito sa Marikina Heights. May grocery diyan eh. May nakasalubong ako, mga 4 na high school student, naka-uniform pa. May mga itsura pa nga eh. Hindi sila mukhang mahirap at hindi sila para silang medium class, no? Naglalakad. May mga water bottles. Tinapon na lang sa sidewalk without any guilt. Doon ako nagulat. Without any guilt talaga sa mukha nila na they're doing something wrong. Parang naging natural na talaga sa kanila na itapon, walang manghuhuli, walang mapaparusahan. Gawain na, ganun. Tapos syempre, kung iiwanan mo yung mga water bottles na yan, pag nagbaha, lutang-lutang babara sa estero, hindi naman natutunaw yun eh. Hindi natutunaw yung mga water bottles eh. So parang, alam mo yun, kahit na anong gawin mong mag-inform ka, wala talaga. Parang nasa dugo na natin talaga ang makalat. Tapos, parang ang sama nga sabihin eh, pero parang deserve natin yung mga bahane. Sama lang sabihin, pero nakita mo yung nahuli sa CCTV sa Maynila. Talagang yung mga naka-pedicab, tinatambak sa sidewalk yung mga basura. As in basura, kasi nakasako yun eh. Siguro inutusan sila ng tao magtapo ng basura. Yung nakasako yun eh, kailangan niya yung sako. So binuhos niya sa EDSA, sa sidewalk sa EDSA. Kita-kita sa CCTV. Na usually dapat pinaparusahan yun para magtanda nga, di ba? Kagaya nung nakaraan nating podcast. Hindi kasi magtatanda yan hanggat walang parusa. Di ba? Ang gagawin, pakikiusapan, community service. Ano yan eh, parang sabotahe yan eh. Alam mo, totoo niya ang kaso niyan, hindi lang dahil engot yung tao na yun o wala siyang pakialam, no? Sabotahe yan eh, kasi nagbahas, ang dami mong sinasabotaheng mga magtatrabaho, mga papasok, ganun. Ang dami mong sinisirang sasakyan dahil lumulusong sa baha. Yun ang talagang tunay na kaso niyan. Hindi basta nagkalat lang na ganun. Sinabotahe mo yung lugar. And hence, parang sinasabotahe mo yung ekonomiya nung area na yon.
Maraming napeperwisyo. Sabi mo, konti lang naman tinapon ko eh. Kasalanan niya ng mga magnanakaw ng flood control. Hindi. Kasalanan natin lahat yan. Dahil yung upbringing sa atin, natural ang magkalat. So, di ba? Tapos utang ng, pag-usapan naman natin yung pagtaas ng mga bilihin na hindi bumababa. Inflation, no? Parang yung 1,000 mo ngayon, parang 100 na lang. Nangyari kasi, utang na naman tayo ng utang. May bago na naman tayong parating na utang, billion pesos na naman. Sa Japan, ano? So ang utang ng Pilipinas is 19 trillion pesos na. 19 trillion. Alam niyo kung magkano interest nun araw-araw? Ang interest nun araw-araw is 2.2 billion. 2 point something billion. Ang utang araw, ang interest pa lang interest. Billion na kasi trillion na yung utang eh. So yun lang inaasikaso natin. Kaya bumababa yung halaga ng pera natin. Yung halaga ng piso, magkano na ngayon? 60. So ngayon, ganito nangyayari. Ganito ang epekto niyan. Pag mataas ang power ng dolyar laban sa pera natin, ang binibili nating mga crude oil per barrel is dollar. So kung magkano yung presyo ng crude oil na dollar, malaki binabayad natin sa barrel na yon ng crude oil na ginagawang gasolina, no? Lahat yan galing sa labas eh. Wala naman tayo napapala rito locally na kunwari may natagpuan tayong mga ano dyan, mga langis. Kinukurap lang eh, nangiilan eh. Kaya kita mo ang daming mga multi-bilyonaryong Pilipino. Nakukuha lang nila yun eh, na hindi nila na-share sa bansa kasi pinapabayaan natin na ganun ang gagawin nila lagi. Pag may natural resources, kinukuha nila. Ngayon, dahil nga lahat ng crude oil galing sa abroad, especially sa Amerika, tataas yung gasolina natin dahil mataas yung binabayaran nating dolyar. Tataas yung gasolina natin. Pag tumaas yung gasolina natin, tataas yung bilihin. Tataas lahat. Kasi gumagamit ng transport lahat. Kuha niyo yung chain reaction na yun. Interest pa lang. Ngayon, buwan-buwan, ang binabayaran lang natin is interest. Yun lang ang pinaka-control natin ngayon. Pinaka-control. Kaya di ba, winarning ako kayo dati pa. Sabi ko sa inyo, tataas at tataas lahat ng bilihin dahil sa mga nailuklok nating leader. Tataas at tataas at hindi na muling bababa. Kasi hindi nila alam eh. Pagka hindi magaling, hindi makabayan yung leader mo at hindi niya alam kung paano gagawin. Kaya nga hindi kayo kaya lahat nga may mga manager nga eh. Diba? Ang dami nangangarap maging manager. Tapos di ka makapasok maging manager pag wala kang managerial experience. Kasi kailangan mo maging leader. Kailangan alam mo yung nangyayari sa kumpanya. Halimbawa sa call center, di ka naman pwedeng maging leader kung ang experience mo ay pagiging agent lang, no? Gusto mo lang talaga mag-clock in, clock out, bayaran ka ng minimum. Yun lang ang gusto mo, yun lang ang pangarap mo. Hindi ka talaga aangat, hindi ka magiging leader. Ngayon, pagka bigla mong kinuha yung agent, ginawa mong presidente ng call center na yun, anong alam niya? Anong alam niya sa paglilid ng buong call center? Ganun din sa bansa. Hindi rin niya alam ang gagawin niya, kaya nangyayari, wala. Hirap na hirap pa mga Pilipino. No? So, yan. Our polluted future. Ituloy pa natin yan para lalong maging polluted ang ating future. So, sana may pag-asa pa pero good morning.